Detalye sa pamamaril ni Jan Amores, hindi lang nakipagsuntukan, gumamit na ng dahas. Sa videong ito, kilalanin natin ang tunay na pagkatao ni Jan Amores. Muli kasing napag-usapan sa basketball community nang ito'y namaril ng nakalitang kalaban sa basketball. Hindi na ito bago kay Jan Amores dahil noong 2022 sa laban ng UP versus Jose Rizal University o GRU ay nagkagulo rin mula ng pasimunuan ni Amores ng pagsusuntukin ang isang UP player. Noong panahong iyon ay kinasuhan siya ng serious physical injury ng UP player na si Mark Belmonte. Sa kabila ng nangyari ay pinatawad pa siya ng GRU pero hindi pa dyan nagtatapos dahil sa laro ng GRU versus College of St. Benilde ay sinampahan na naman ng kaso itong si Jan Amores dahil sa pagsisimula ng gulo. Nakipagsuntukan na naman sa player ng St. Benilde at dito na siya tuluyang kick out sa liga ng NCAA. Marami nga ang nag-aakala na simula noon ay mababan na itong si Amores sa paglalaro ng professional basketball sa bansa. Pero nagulat na lamang ang lahat nang nabigyan ito ng pagkakataon na makapaglaro sa Zamboanga Valientes sa NPBL. Nabigyan din siya ng pagkakataon sa PBA, abay pinalad na draft at kinuha ng Northport Batangpier. Malaki ang tiwala ng Northport na nagbago na nga ito si Jan Amores at umaasang hindi na mangyayari ang tagapasimuno nito ng gulo sa NCAA. At bago lang, nagiging laman na naman siya ng balita ng masangkot sa gulo. Hindi lang panununtok dahil gumamit na ito ng dahas na maril sa nakaalitang basketball player. Ayon sa report, nag-ugat umano sa away sa basketball ang pamamaril ni Jan Amores noong September 25 sa poll sa CCTV nang bumaba ang motorsiklo ng PBA player sa barangay Maytalang 1 sa Lumban, Laguna. May dala siyang baril at dali-daling hinabol ang isang lalaki at saka pinaputukan. Ang nagmamaneho ng motorsiklo ay ang kanyang 20 anyos ng kapatid. Ayon sa pulisya, maswerteng hindi tinamaan ang biktima. Ang biktima ay nakilalang si Lika Calda Lumangaya, 32 anyos at isang seaman. Dumayo raw sa barangay Salak ang magkapatid na si Amores para maglaro ng basketball. Ayon sa isang residente roon, nagkainitan ng ulo sina Amores at ang biktima sa basketball court. Pero kalaunay naawat naman. Pero maya-maya, hinabol nila ang lalaki at matapos ang krimen, pinaghahanap ang magkapatid. Magkasunod silang sumuko sa pulisya mag-aalas 2 ng madaling araw at ayon sa pulisya, tinapon na raw ni Amores ang baril na ginamit niya sa krimen. Nahaharap naman ito sa reklamong attempted murder. Matapos ang pagsuko, sila'y nakulong pansamantala at nakapagpiyansa naman si Jan Amores ng 24,000 pesos at ang kanyang kapatid ay pansamantalang nakalaya matapos makapag-bail naman ng 10,000 pesos. Ayon sa mga sports expert, posibleng mayroong intermittent explosive disorder o IED o anger issue itong si Jan Amores, which is ang ganitong klaseng tao ay walang lugar sa basketball court at gaano ka pa kagaling. Mabuti na nga lang at hindi tinamaan ang biktima sa pamamaril. Sa tingin ba ninyo, mababa na kaya ito sa PBA? Napakasayang naman ang second chance at opportunity nito makapaglaro sa pro basketball. Para sa inyong reaksyon, please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.